Magandang araw po sa inyong lahat mga kaubayan at ito nga mga karbi natin, paktay, sibak ngayon, Antekler, nadulas, Ayan mga kaubayan, pumalpak si Antekler mga kaubayan, nadulas kung sino si Boss B. Nagtatanong po mga kaubayan, sisibakin na sa pwesto. Yan mga karbi natin, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At ito nga mga kabayan, pasadahan na po natin to. Ginagawa nila eh. Kasi yan ang nakikita kong flow ng investigation. So tukoy na natin kung sino si Boss B. Ayan na. Diba? Wala nang iba kundi yung bangag. Saan ka makakita ng vlogger na walang nakakakilala unless na lang nung namatay siya? May brand new car, may Rolex, nagmamoney spread, nagyayabang. Taxpayers money ang gumaso sa burol, sa kabaong, sa bulaklak. Malinaw sa sikat ng araw kung sino si Boss B. Yeah. Si Boss Nakakapagtaka nga mga kabayan, no? Doon po sa rider, no, na nagurugor. Diba yung rider mga kabayan? Hindi po nila pinuntahan yun eh. Dito sa vlogger na ito, na palamurang vlogger mga kabayan, iniupak walang good character na vlogger, di ba? O pinuntahan ni Antekler mga kabayan, talagang klarong-klaro na po dito kung sino si Boss B mga kabayan. Boss bangag nila. Di ba wala kasing makuha ang bangag na administrasyon na tagapagtanggol nila na kusa. Nawo mga kaupi kung si Harley Bayan. Teka lang Okay, mukhang walang jer-jer, kaya ganon. Okay? So pumunta siya doon at si Clarissa Taratara, 'di ba, na nagpapaabot, mabait daw yung kanilang trolls. Siyempre para sa kanila mabait, no? Yun, tagasunod ng mga kasinungalingan nila eh. Tagasunod sa pagpapakalat ng kasinungalingan. Makikita mo naman kung mabait ba talaga yung vlogger na yun mga kabayan, no? Base po sa mga comments, no, ng ating mga kabayan. Ikaw ba naman na namatayan na nga mga kabayan, tinatawanan pa. So ganun sila. Ganun ba ang mabait mga kabayan? Nako. Lingan, paninirang puri. Tapos alaman natin, di ba? So ano daw, breadwinner. Kaya dapat to irespeto natin kasi mabuting tao. Wow! Mabuting tao. Pero kung makapagpakalat ng kasinungalingan laban sa akin, laban kay Inday Sara, ay parang nalagpasan niya pa si Satanas sa impyerno. Okay? So ngayon, mga kababayan, okay, itong si Bigatla, ito, ayan, pumunta siya dyan, nagsulat-sulat ang, alam nyo, ito lang ayan, nagpunta siya dyan sa libing, na ginastosan ng pera ninyo, pera ng bayan. Yes, fake news peddler talaga yun. Number one. Ang sabi ni Virus, lubos, sabi niya, mga kaayo, hindi, wala yung kaayo. Lubos na nakikiramay sa mga mahal sa buhay ni Halimaw sa Garapon. Kaysa niyo po ako sa pagtawag ng hustisya. Ang ganitong trahedya ay hindi dapat mangyayari kahit kanino pa. Madrama. Halimaw sa Garapon, maraming salamat sa iyong suporta. May you rest in hell. Alright? Mga kababayan, okay? Malinaw sa sikat ng araw kung sino si Boss B. Si Boss bangag nila. Okay? Pera-pera talaga to. Imagine mo, sabi ko nga, random vlogger, kung wala silang, ang dami ng mga vlogger na namatay. Hindi lang, mga artista, sino yung mga vlogger recently? Not political vlogger. Sino yung mga namatay na, let's say, mas maraming following na ang tinatopic ay hindi politika? Hindi ba pinupuntahan ni Bangag yun, ni Boss B, ni Boss Bangag? Si Bangag, wala naman silang pakinabang dun eh. Dito siguro malaki yung pakinabang nila, no? Dito sa
sa vlogger na ito. And I think ito mga kababayan na maaring alam po ito ng pamilya ng vloggers, ng vlogger na ito ni Mima, di ba? Maaring alam ito ng pamilya niya, di ba? Kaya na-accept nila na ganito, di ba? Ang nangyari. Ang nagbibigay ng pondo sa mga bangag trolls. Alright? Nandoon ang DICT. Kilala ko yung mga hilatsa ng mga yon. Okay? Yung si Lloyd Cadena is ano naman yon. Nung nagurgur yun is hindi pa si Bangag yung hindi pa si Bangag yung presidente. Kukumpara lang natin na hindi pinupuntahan ni Bangag, okay, yung mga vloggers or mga journalist, diba? O yung mga sundalo natin. Yung mga sundalo, nabibigyan ba ng gantong atensyon? Libreng kabaong? Binibigyan ba ng libreng bulaklak or something? Meron Wala. siguro yan. Kaya alam nyo na kung sino si Boss B. At napansin ko lang, nakatawa kay Princess Maui sa post niya, ang sosyongit talaga ng mga trolls ni Bangag. Alam ninyo, okay, nabubuhay kayo. Kayo mga trolls ni Bangag, nabubuhay kayo sa ninakaw sa kaba ng bayan, mga putang ina ninyong lahat. Okay? Ang Kaya nga dapat magpaganda na kayo, magpapogi na kayo sa kwartang nakukuha nyo dyan. Tulad ni Mima, di ba? Alam naman natin kung anong itsura ni Mima dati. Ha? Gumanda si Mima. Ako, I really, umaamin ako na talagang gumanda at yumaman po si Mima sa pagbablog niya. Diba? Mga kababayan. Hindi lang natin alam kung, kasi marami naman ang nagbablog mga kababayan na malaki rin yung mga views, no? Pero sa ngayon, walang views si Mima konti lang yung views niya, no? So, tapos ganun kalaki yung niya, no? Improvements mga kababayan. lamon nyo sa pamilya ninyo ay ninakaw sa kaba ng bayan. Kaya tignan ninyo, pinakapangit sa balat ng lupa ang inyong mga itsura, mukhang hindi naligo, mukha kayong mabaw, mukha kayong may tutuli, mukha kayong may luga, di ba? Ganun yung mga itsura ninyo. Kailangan nyo pang ipabaklas yung mga ilong ninyo, o magpabaklas kayo lahat ng ilong. Baklas talaga. Okay? Para magmukha kayong lalong halimaw. Nako. Right? Well, na-reveal na kahapon kung sino si Boss B. Yung isang nyet pa na dilawang vlogger na nakaganon yung mukha niya, di ba? Malangkot ako, Mima! Mga ganon, di ba? My God, nakakasuka, nakakapagbaliktad ng sikmura. Alright? So, yun. Malinaw sa sikat ng araw na kayo ang gumagastos. Support VP Sara mga kababayan. Pera ng bayan na gumastos sa burol ng kanilang Duterte pa troll. rin. Ayan Ganda mga kababayan nun, natin. diba? Just comment down below. Burol ng Duterte pa kanilang rin. Troll. Bakit ka mo? Saan ka nakakakita? Full force ang mga tauhan ni Bangag para sa kanilang trolls? At anong ginagawa? Binigyan nila ng proteksyon. Ito, sige, tirahin mo si Sara, gumawa ka ng kwento laban kay Maharlika. Hindi yan makakapunta dito. Protektado ka namin, magpakalat ka. Imagine, may nagsenda naman sa akin, meron pala siyang mga vlog in the past, na ginamit niya yung mga picture ko, pinagkitaan niya yung mga picture ko and everything, okay? Na kesyo, di ba sinabi ko si Bangag, na hindi ko sinabi, may authentication tayong Bangag. So nag-deflect sila, binalik pala sa akin yun na ako daw ay nagjo-jodic din. Excuse me. Excuse me, ang amo nyo ang adik. Right? At kayo mukhang kayong mga adik. So ngayon, dahil mga kababayan, sa ngalan ng salapi ng bayan, eto ngayon ang lalakas ng loob nilang, manira ng tao. Manira kay Inday Sara. Ako nararamdaman ko, itong mga to, may karma talaga eh. Kasi, hindi lang si Inday Sara yung tinitiran na lahat eh. Lahat na lang. Hindi natin alam kung saan manggagaling. Pero, ang investigation ng Bangag at tinututukan pati ng media, utos siya ng boss B nila, Boss Bangag. Nabigyan nyo ng highlight yung troll na yan. Kasi later on, iko-connect natin sa mga Duterte. Yan yung flow dun kanina ha. Sa sinasabi ni Matibag, na ang mga Duterte daw, katulad ni Baste, okay, na yun, nag-play na naman sila ng picture, ng video doon ni Baste.
na sinabi, di ba, isa lang naman ang ulo na kailangan natin. Talaga naman, pumantay lang ang paa ni Bangag at ang ulo niya ay hindi na huminga, tapos na. Yun lang ang kailangan ng bayan. So anyway, yung sinasabi ni Tibag, na ang mga Duterte ay ganito, ganyan, nagsispread daw ng rage. Okay? Tungkol doon sa sinabi ni Baste during the Rage Coalition speech niya, itong, I think that was April, na isa lang naman ang kailangan nating ulo, ganyan-ganyan. Mga kababayan, yung kanilang trolls, o yung troll na namatay, yun ay rage bait ang kanyang ginagawa. Magpapakalat siya ng kasinungalingan laban kay Daysara, si PRRD ilagay sa garapon at siya ngayon nalagay sa garapon. Inuutusan yan o inutusan ng Bangag, magpakalat ka ng rage para ng galit, ng kasinungalingan para maggalit. Yun, i-clickbait mo sila eh. Galit na galit yung mga Duterte supporters, yun ang pupunta kayo, mumurahin engagement na yun. Alright? Pero ako, hindi ko siya pinapanood kasi nga, hanggang sa kamatayan pala niya ay nantay niyang sagutin ko siya sa kanyang mga kasinungalingan. Sagutin. Pero yesterday, napatunayan natin na ang boss B nila ay si Bangag at ang pera ng bayan. Boss bayan. Okay? Boss o pera ng, boss B. Boss nila si Bangag. Yap, isa siyang Speaking of pera, no, mga kaubayan, kasi may kumalat sa social media, yung rider nga, no, na nagurgur, mga kaubayan, binigyan pala ni Ivana ng 2 million yung pamilya at suportado pa yung pamilya niya, mga kaubayan. So nag-react po itong si Auntie Claire. I don't know kung this is real, pero nakita ko po sa post, mga kaubayan, no? Yung sabi ni Auntie Claire, mga kaubayan, parang pinagalitan pa si Ivana. Ops, teka lang ining, parang ganun, di ba, yung context. Bakit mo pinangungunahan daw yung Pangulo? Trabaho yan ng Pangulo. Ayan na, di ba? Trabaho daw ng Pangulo yun, mga kaubayan. So, ibig sabihin, mga karibyo natin, no? Parang galit pa sila kay Ivana dahil tumulong. Di ba? Anong klaseng gobyerno ito, imbis na magpasalamat? gurgur niya. Araw-araw ang mga Pilipinong nagugutom. Ginugurgur niya ang kinabukasan ng mga taong nagkandamatay, kaliwat kanan ngayon ang krimen. Na mas magagalit kayo dahil may gumurgur dito sa troll nyo na hindi nyo nga alam na ang gumurgur dyan baka mismo si Boss B. Aray ko. Tas later on, what? Gagawa na naman Sisi. na kayo ng kwento, pipit-pitin nyo yung itlog. Let's say for example, ito nakikita ko lang to na pwede nilang gawin. Speculation Pipit-pitin na lang. lang yung itlog nitong ex na kunya na binugbog daw siya at sasabihin, sabihin mo, umamin ka na inutusan ka ni Sarah. Paktay na. Yan, dyan iikot yan. Hmm. Kasi bendalo na nga sila eh. Puro kaputaan yung ginagawa nila eh. Kasi yan ang nakikita ko. Pag yan po ang nangyari, mga kababayan, talagang wala na. Wala nang hustisya dito sa Pilipinas. Pag yung sinasabi ni Ma'am na Maharlika, pilitin na paaminin, tapos ituro Duterte, aray ko, masyado naman kayong halata. Ngayon pa nga lang, dyan sa Senado, masyado nang halata ang mga nangyayari, di ba? Akong flow ng investigation ng Task Force Halimaw sa Garapon. Okay? Meron na silang tinitignan lead doon sa ex or patungkol sa politika niya, ganyan. Walang mag-i-interest sa buhay niya. Hindi namin pinag-iinteresan ang katsipan niyang buhay, Sino lalo ba siya? na ang mga Duterte. Yeah. Dahil kung pag-iinteresan ng buhay, kung gusto ng mga Duterte magpagurgur, dapat si Trillanes matagal nang gurgur. Correct. Dapat si De Lima, doon pa lang sa kulungan, gurgur na. Correct. Hmm. Diba? Sino pa? Si Virus, yung mga rebelding mga kalawa, dapat gurgur na yung mga yan. Kung gustong manggugurgur ang mga Duterte. Etong Che Panga, Yeah. na boba, ipagugurgur, sino siya para ipagurgur? Correct. Kaya ang anggulo dyan, pwede yung si Boss Bangag nila, yung Boss Bangag nila. Marami yan sila. Pwede hindi natin alam. Okay? Na itong kanilang troll, hindi naman natin alam ang behind the scene, di ba? Hmm. Pero kasi baka talagang tinarget siya sa Julo. Galit na galit o talagang kailangan siyang tudasin?
Din sumisigaw kayo ngayon na magkaroon kami ng simpatya, mga yawa kayo. Magsimpatya dito sa walang hiyang ito. Nakitang-kita na ang Pulawan Dilawan ay nandoon. Pati si Matching, di ba? Mabuti daw, ito daw, ano sabi ni Virus? Ito daw yung mabuti daw itong si Halimaw dahil maganda yung mga sinasabi. Chuchuchuchuk, kita ninyo? Maganda yung sinasabi talaga ba mga kababayan? Napakaganda talaga mga sinasabi ni ano. Very good example para sa ating mga Pilipino. Ganun ba? Ang gusto nilang palabasin. Kayo mano, bagay, wala nang kwenta kung kahit pagtalunan pa natin kung maganda o hindi ang kanyang sinasabi. Wala na rin naman po siya dito sa mundong ito. No? Ay nako. Pero eto bihira po tayo makakita ng pumanaw mga kababayan, burol, mga karbi natin na tinatawanan. No? Diyan pa lang magtaka na kayo kung talagang maganda ang ginagawa niya. Yung kababuyan, kasinungalingan, fake news peddler. Mabuti daw kasi inatasan ng mga bangag yung kanilang bangag trolls na atakihin ng atakihin si Daysara, si Maharlika para hindi na yan mag-expose. For 2 years, okay, may mga nag-send sa akin. The last 2 years, puro kasinungalingan ang pinagsasabi niya sa akin. Gumorgor, okay, mayroon pa doon, yun nga, nagpokpok sa Cubao. mayroon pa siya nagsasabu, yung mga ganon. Gumagawa ng kwento. Kasi kung nasa Amerika siya o nasa Pilipinas ako, kakasuhan ko talaga siya. Dahil yun ay paninirang puri. Di ba? Pero dahil protektado siya ng mga bangag, nagpakalat siya ng mga kasinungalingan. Pati yung pagpapalaglag daw na kasinungalingan. Yung kasinungalingang pagpapalaglag. Right? Hindi lang siya, I just don't know, maybe hindi aware ang mga Duterte. Kasi pwede siyang kasuhan ng PRRD, ni Inday Sara. Kasi paninarang puri, kaso lang, nagkaroon na siya ng death penalty. Na-execute na bago pa siya kasuhan. So ang question, Karma. si Boss B ba ang nagpagurgur? Yun lang. Sino ba talaga? Okay? Kasi putang ina, tignan nyo saan ka makakita ng vlogger na walang nakakakilala unless na lang nung namatay siya, may brand new car, may Rolex, nagmamani spread, nagyayabang, at may paaral daw na 4 na kapatid at may anak. O, di ba? Kayo nga dyan, mataas na siguro ang posisyon nyo sa bangko, hindi nyo kaya bumili ng kahit officer na kayo sa bangko, hindi nyo kaya bumili ng cash. Right. Pwedeng hulugan, right? Di ba? So, yun. So, si Boss B ay tukoy na. Umamin na sila na taong bayan, taxpayers money ang gumasto sa burol, sa kabaong, sa bulaklak, sa pamasahe ng pamilya, o pati yung mga trolls doon na lumilipad kung saan man sila galing. Di ba? Ang papangit talaga ninyo, mukha kayong mga uhugin na lugain. Di ba? Wala kasing makuha ang bangag na administrasyon na tagapagtanggol nila na kusa. Ako lang nung unang panahon. Okay? Wala silang ginastos kasi kusang loob ko. 'Di ba? Complete package. Nung nilubog ko sila sa Kumunoy kung saan sila nababagay, wala nang gustong magtanggol sa kanila kundi mga pangit. Mga bayaran, binibenta ang kanilang kaluluwa, dugyot sa ngalan ng salapi. Wala kasing matinong maitsura man lang ang magtanggol sa kanila na may utak. Ang ginagawa nila, nag-hire sila ng mga bangag, dito ng troll farm, matagal na yan, naghanap sila ng mga uhugin, lugay na mga itsura para magpakalat. Murahin niyo si Marlica kasi yan yung pinakamalakas na nag-expose kay bangag. Kaya murahin niyo ng murahin. Sirain niyo ng sirain para masira ang credibility. Di ba? Para ma-distract nyo siya. Akala naman nila sasagutin ko yung mga kasinungalingan nila. Katulad ditong namatay na nailagay sa garapon. Halimaw sa garapon, nag-antay na lang siya hanggang sa kamatayan niya. Hindi ko siya sinagot. Diba? Ngayon, kailangan siya pag-usapan dahil kitang-kita ninyo, ginagastos ng pera ng bayan sa kanilang attack troll o attack dog. All expenses paid.
At yan dapat ang isalaksak nyo sa utak ninyo na ganito kababoy si Bangag. Na dapat mawala na siya sa pwesto niyang hayop siya, pating asawa niyang kawatan, ang anak niyang demonyo na si Sandro, nakawatan dyan sa flood control, mawala na dapat sila. Kaya itong ginagawa nila sa impeachment, lahat ito pagko-cover up. Kitang-kita nyo nung namatay ang kanilang attack dog, ginagastos nila ang pera ng bayan sa mga attack dogs nila o troll nila, mga kababayan, sa mga mukhang lugain. Kaya nga itong, di ba last time nakapagsalita ako mga kabayan, nasabi ko nga, kung etong ang mga vloggers, no, itong si Mima, for example na lang, ay nakakatanggap, base po sa sinasabi ni Maharlika, di ba? Nakatanggap dito sa administrasyon ito or nabayaran mga kababayan, paano na lang po yung mga sinasabing nadeliveran ng mali-malitang basura, di ba? Na todo-todo sa pagtanggi. For example, si Erwin Tulfo, todo-todo po siya sa pagtanggi, mga kababayan. Si Luestro, todo-todo po sa pagtanggi na sila po ay nadeliveran. Gayong, eto nga hindi kilalang vlogger or kilala nga bilang sa paninira, pero sa bilang isang political vlogger, mga kababayan, parang hindi naman politika yata yung ginawa niya. I mean, there is no such logical analysis, mga kababayan. Ang ginawa niya lang, manira na manira. Diba? Magmura ng magmura, mga kababayan. So, what I'm trying to point out, kung sila nga nakakatanggap, paano pa kaya itong mga senador, itong mga congressman, mga kababayan, na todo-todo sa pagtanggi, na sila ay nadeliveran? Maniniwala pa ba tayo sa kanila? Siyempre, ngayon pa nga, dati pa naman, hindi tayo naniniwala sa kanila. Pero ngayon, mas na-prove natin that the deliveries are true, mga kababayan. Di ba? Tuloy. O mga lugain nilang mga trolls, pera ng bayan, alam ko yan. Dahil ang kakilala ko dyan, yung isang baboy at yung, alam nyo na yon, na nagpaalam sa akin na babaliktad sila kasi nga walang pera sa mga Duterte. Yan ang totoo dahil hindi nagbabayad ng trolls ang mga Duterte. Kahit balikan nyo yung mga pinagsasabi nung bumaliktad. Wala man lang daw binibigay ang mga Duterte sa kanya. Kailangan ng gamot, kailangan ng pang-upa, kailangan ng ganyan. Kasi kakasuhan ni Lisa Tanas, kaya babaliktad na lang. Totoo na wala talagang pera sa mga Duterte. Correct. Wala talagang pera dito. Mga pure na tayo tayo, simula pa kay former President Duterte, mga kababayan, talagang Duterte, DDS na po tayo, mga kababayan, ni Kusing, no? Mali po yung sinasabi nila na tumatanggap yung mga Duterte supporters. Nako, kusang loob po yan. Kahit yung mga content creators ngayon, mga kababayan, sa iba't ibang social media platforms, basta Duterte, DDS ka, walang bayad po yan, mga kababayan. Kusang kusang loob na pagsuporta sa ating hindi naman kasi pag sinabing DDS, it's not about Duterte, diba? It's about the country, mga kababayan, no? Sila lang yung sumisimbolo, kung baga. But it's about the country. Kung ano yung maganda sa ating bansa, yun po ang sinisimbolo ng Duterte, DDS, mga kababayan. Ewan ko lang yung loyalista kung anong sinisimbolo nila. Diba? Baka pangungurakot yung sinusumbolo, baka pagnanaka yung simbolo ng loyalista, mga kababayan. Or bayaran. Hindi ka nila pipilitin kung magsasalita ka o hindi ka nila kukontakin o hindi ka nila re-recruitin o magsalita ka, ipagtanggol kita. Kasi ako mismo, hindi ako ni-recruit. Kahit naman kay Bangag hindi ako ni-recruit na ipagtanggol ko si Bangag. It just so happened na nakita ko ang kademonyohan niya. So alam na alam ko yan dahil yung mga Bangag supporters, ako pa mismo ang nagbibigay ng pera sa mga putang inang yan. Hindi man lahat. Nagdo-donate. Okay? Ako ang nagbibigay, pa konti-konti lang kahit wala akong pera dahil naaawa ako.
Kasi nga, wala daw pera. Ano sabi sa akin nila in the past? Wala man lang tayong pera kay Inday, ganyan-ganyan, pinagtatanggol tayo, pinagtatanggol natin, ganyan-ganyan, di ba? Hindi pwedeng magtanggol ka, alright? Magtanggol ka at nag-expect ka ng pera. Correct. O, doon ka kay Bangag kasi nagbabayad sila eh. O, ano ang sinasabi ng mga Bangag trolls? Ayan, ano ang sinasabi ni Clarissa Taratara? O, ang Pangulo daw talaga, matulungin, ayan, talagang pag inorderan siya na asikasuhin itong libing ni, itong burol ni, anong kanilang attack dog. Si selective. Pero ang kawawang mga supot na sundalo na ayaw manindigan, dinalaw ba kayo ni Bangag? Etong mga kababayan, kung iisipin mo, bakit nga ba pumunta si Claire Castro sa burol ni Mima? So, siyempre, to support, di ba? Para makiramay, mga kababayan. Pero, kung titingnan po natin, mga kababayan, maaaring pumunta. Ito this is my speculation only. And maybe yours too, no? So, maaaring pumunta doon si Claire Castro para siguraduhin, di ba? Hindi kakanta yung may mga alam. Hindi ko sinasabing sa paggurgor, no? Maaaring may mga alam sa mga ginagawa nilang kalokohan, di ba? Maaaring sa bayaran sa mga transaction nila, di ba? Di ba? Para siguraduhin na talagang kayo, okay ba kayo diyan? Yung pamilya para manahimik, di ba, mga kababayan? Parang ganun po yung nakikita ko doon sa pagbisita ni Auntie Claire doon po sa burol na yan. Nakita niyo to, mga sir, mga ma'am? Yung attack dog nila, yung troll nila, all expenses paid, kabaong, pamasahe, may pakimkim pa. Pero ikaw na sundalo, May pakinggan yan, namatay ang binyag. asawa mo, namatay ang pamilya mo, di ba? I mean, pamilya mo na sundalo. Okay, ikaw na ang pamilya na sundalo, namatay ang asawa mo, hindi man lang binigyan ng libreng burol. O hindi man lang binigyan ng bonggang-bonggang Meron yan. kavaong. I think meron Or po yan. pakimkim or pakain. Right? Nakita nyo? Kaya kung ako sa inyo, manindigan kayo. Hindi pa rin yan, siguro. Huwag nyo nang antayin. Hindi Ito, masabi, huwag nyo no? nang siyang paabutin sa 2028. Wag na Right? paabutin. Pero para sa akin, mga kababayan, wala na tayong magagawa dyan no? 2 years na lang po makakarebi natin at magwawakas na ang kanyang termino. So, antayin na lang po natin, no? Kasi alanganin din kung papalitan siya, yung papalit sa kanya, di ba? Alanganin na po, mag-end din yung So, antayin na lang po natin, total, ayaw naman nilang bumaba. Ang problema dito kung aantayin natin, baka lumaki lang ng lumaki yung utang natin. Kasi syempre, patapos na po yung termino nila. Ngayon, dahil patapos na nga, baka nga yung last uutangin nila dyan, baka masyak tayo, mga kababayan, di ba? Next year nga, ang budget, di ba, 7.02 trillion, mga kababayan. Palaki po ng palaki ang budget na inuutang nila. At parami ng parami yung mga binibenta nilang ari-arian ng gobyerno. Nagbenta pa ng gold reserve, mga kababayan. Para ano? Ano bang nangyayari sa ating bansa ngayon? Di ba? Marami po ang nakawan. Ayun, lumabas din, mga kababayan, no? Umuutang, nagbebenta ng ari-arian para nakawin. Alam niyo, mga kababayan, sinasabi ng AMLA, no? Anti-money laundering na malinis na ang Pilipinas. Hinayupak, maniniwala ka bang malinis ang Pilipinas? Utang ng utang, walang proyekto, mga kababayan, puro ayuda lang. I think, this is my personal opinion, no, mga kababayan. I think, the biggest money launderer, mga kababayan, ay ang gobyerno natin. Kasi parang niloloko lang tayo no? Uutang, magbebenta ng ari-arian, wala naman tayong nakikitang proyekto. Saan nila pinupunta yan? Siyempre, nilalabhan nila yan, no? Para maging malinis, mapunta na sa kanilang mga accounts. Ayan, aray ko po. Ganun na ba talaga ngayon, mga kababayan? Binabalahura tayo ng harap-harapan, mga karibin natin. Anyway,
Ayan mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon sa video ito? Just comment down below mga kababayan. Maraming salamat po. Duterte pa rin. Ayan mga kababayan.